Marshall Pick, Kabanata 5179. Pagbabago ng mga plano. Sa kawalan, patuloy na kumikislap ang figure ni Yang Kai habang mabilis siyang sumulong. Ang malaking kawalan ay malawak at tahimik na walang angkop na mga bagay na gagamitin bilang sanggunian para sa universe chart. Sa makatuwid, hindi niya alam ang eksaktong lokasyon niya. Tunay na mapalad na magagamit pa rin niya ang universe array. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga nag-iwan ng kanilang imprint sa universe array ay maaaring gumamit ng universe transference law upang lumikha ng koneksyon dito hanggat pareho silang matatagpuan sa iisang mundo. Sa ganoong paraan, maaari nilang direktang i-teleport ang kanilang mga sarili pabalik sa universe array. Ito ay lamang na ang pagkakaiba sa teleporting distansya ay humantong sa isang pagkakaiba sa presyon na ang isa ay nahaharap kapag teleporting ang kanilang mga sarili. Kung masyadong malakas ang pressure, baka mapunta sila sa awkward na sitwasyon kung saan nagkawatak-watak ang kanilang katawan. Ilang araw na ang nakalipas, sinimulan ni Yang Kai na gamitin ang universe transference law upang matukoy ang posisyon ng universe array at itama ang kanyang direksyon ng naaayon. Sa kasamaang palad, ang distansya sa pagitan nila ay masyadong malaki. Kahit na para sa kanya, ito ay magiging mahirap na mapaglabanan ang pasanin mula sa teleporting sa isang malaking distansya. Kaya, siya ay nagsusumikap sa paglapit sa universe array. Bigla na lang siyang huminto at gumawa ng mga handsill para i-activate ang universe transference law. Ang isang malaking hanay ay namumulaklak sa ilalim ng kanyang mga paa makalipas ang ilang sandali, na bumubuo ng isang malabong koneksyon sa isang bagay na malayo. Ito ang lugar kung saan matatagpuan ang universe array. Higit sa lahat, ang lokasyon ng universe array ay tumutugma sa walang iba kundi ang lokasyon ng Purifying Black Ink battleship na kabilang sa Great Evolution Northern at Southern Army. Tahimik na naramdaman ni Yang Kai ang sitwasyon. Ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay medyo malayo pa sa lokasyon ng universe array. Ang isang ordinaryong 7th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi makakapag-teleport ng kanilang sarili sa ganoong distansya ng ligtas. Tanging isang 8th grade Master lang ang makakagawa ng ganoong gawa. Magkagayunman, hindi na ito isyo para kay Yang Kai dahil isa na siyang Master ng Dao of Space, kaya napahinga niya ang kanyang isipan at pinahintulutan ang hindi nakikitang puwersa ng paghila sa kanya. Kasunod ng isang pagsabog ng maliwanag na liwanag, ang kanyang figure ay nawala sa paningin. Ang Great Evolution Northern at Southern Army ay kasalukuyang nagtatago sa isang lugar na puno ng mga fragment ng universo. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa isang buong 10 araw na paglalakbay mula sa Great Evolution Pass. Mula nang unang natuklasan ng Black Ink Clan ang kanilang lokasyon, ilang beses nang binago ng malaking fleet ang pinagtataguan nito. Sa kasamaang palad, hindi magtatagal bago matuklasan muli ang kanilang bagong lokasyon. Upang malaman ang kinaroroonan ng Human Race Army, ang Black Ink Clan ay nagpadala ng maraming search team na parang naglalagay ng malawak na lambat patungo sa Azure Void Pass. Bilang resulta, ang Great Evolution Northern at Southern Army ay napilitang umatras ng paulit-ulit hanggang sa maabot nila ang kanilang kasalukuyang posisyon. Kung matuklasan silang muli, mapipilitin silang umatras pa. Kung tutusin, wala silang proteksyon ng isang old ancestor at magiging walang pagtatanggol kung biglang atakihin sila ng Royal Lord. Kaya naman, mas mabuting manatili silang malayo sa Great Evolution Pass hanggat maaari para sa kaligtasan. Sa deck ng Purifying Black Ink battleship, tahimik na nakatayo si Mi Jinglun sa busog ng barko habang hawak ang kanyang feather fan habang nakatingin siya sa labas sa direksyon ng Great Evolution Pass. Halos 10 araw na ang lumipas mula nang magtungo si Ouyang Lai at ang kanyang disipulo patungo sa Great Evolution Pass upang tiktikan ang sitwasyon. Walang balita mula sa kanila mula noong umalis sila, kaya walang alam si Mi Jinglun tungkol sa sitwasyon doon. Ang ikinagulat ni Mi Jinglun sa partikular ay ang mga paggalaw ng Great Evolution Eastern at Western Army. Ayon sa orihinal na plano, ang Eastern at Western Army ay dapat na dumating sa paligid ng Great Evolution Pass at nakipag-ugnayan sa Northern at Southern Army sa ngayon. Gayunpaman, wala pang balita mula sa kabilang panig hanggang ngayon. Nasa kamay ni Ouyang Lai ang aparatong pangkomunikasyon, at siya ay kasalukuyang matatagpuan sa paligid ng Great Evolution Pass. Kung gusto ng Great Evolution Eastern at Western Army na makipag-ugnayan sa kanya, magagawa nila ito ng direkta.
Kung wala ang pakikipagtulungan ng Great Evolution Eastern at Western Army, magiging mahirap na makamit ang tagumpay kasama ang 30,000 tropa ng Northern at Southern Army lamang. Nakakalungkot na walang magawa si Mi Jinglun sa sandaling ito. Kaya lang niyang gawin ang lahat para itago ang kinaroroonan ng Great Evolution Northern at Southern Army at matiag ang maghintay. Sa sandaling iyon, isang hindi pamilyar na aura ang biglang lumitaw sa purifying black ink battleship at agad na sinundan ng hindi tiyak na pagtatanong. Sino ka? Biglang lumingon si Mi Jinglun para tumingin sa direksyong iyon. Iyon ay kung saan matatagpuan ang space array. Bukod dito, ang spirit array na ito ay nakalink sa sikretong silid kung saan ang universe array ay nakaayos sa purifying black ink battleship. Kung ang isa sa mga sundalo ay bumalik sa Black Ink Battleship sa tulong ng Universe Transference Law, agad silang ay teleport sa lihim na silid kasama ang Universe Array. Kaya lang, ang Purifying Light ay selyado sa loob ng Secret Room, kaya may isa pang Space Array sa loob ng Secret Room na nagpapahintulot sa kanila na may teleport pabalik sa deck ng barko nang hindi sinasayang ang anumang Purifying Light. Para sa kadahilan ng iyon, isang espesyal na gwardya ang naatasan sa pagsubaybay sa kaukulang space array sa deck. Ang nagtanong kanina ay walang iba kundi ang taong nagbabantay sa space array. May dumating sa purifying black ink battleship sa pamamagitan ng universe array. Kudlit, agad na bumalik sa katinoan si Mi Jinglun at nagpadala ng transmission sa guard. Dalhin mo ang taong iyon. Sumagot ang gwardya at dinala ang isang binata kay Mi Jinglun makalipas ang ilang sandali. Hindi na kailangang sabihin, ang taong dumating ay si Yang Kai. Sa pagtingin sa taong may iskolar na hitsura sa kanyang harapan, agad siyang nakilala ni Yang Kai at ikinuyom ang kanyang kamao bilang pagbati. Binabati ni Junior si Senior Mi. Bahagyang nagulat si Mi Jinglun. Kilala mo ba ako? Hindi ako naniniwalang nagkita na tayo, di ba? Sumagot si Yang Kai. Hindi. Ngunit, pamilyar ang junior na ito sa mga pangalan ng dalawang army commander ng Great Evolution Northern at Southern Army. Ang pangalan ni Senior Ouyang ay parang pag-aari ng isang mainitan ang ulo, kaya hinding-hindi siya magbibihis tulad mo. Dahil hindi ka Army Commander Ouyang, dapat ikaw ang isa pang Army Commander. Ngumiti si Mi Jinglun. Kaya ganyan yan. Ikaw dapat si Yang Kai, di ba? Sa pagkakataong ito, si Yang Kai naman ang magmukhang nagulat. Kilala mo ba ako, Senior? Ipinaliwanag ni Mi Jinglun. Dahil lumabas ka sa purifying black ink battleship, halatang naiwan mo ang iyong imprint sa universe array. Magkagayunman, hindi ka sundalo mula sa Northern o Southern Army. Sa buong iba't ibang Great Passes, mayroon lamang isang tao na nag-iwan ng kanilang imprint sa lahat ng purifying black ink battleships. Total, ikaw ang nag-ayos sa kanila sa purifying black ink battleships. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Mi Jinglun, at itinuro niya ang usapan sa pangunahing paksa. Pumunta ka ba dahil may report ka para sa akin? Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pumunta ako dito sa ilalim ng utos mula kay Army Commander Xiang Shan upang ipaalam sa Great Evolution Northern at Southern Army na nagkaroon ng pagbabago sa orihinal na plano. Itinaas ni Mi Jinglun ang kanyang kamay para sumabad. Pakihinti sandali. Ang kanyang divine sense ay lumakas sandali bago siya sumenyas kay Yang Kai. Sumama ka sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan ni Yang Kai si Mi Jinglun sa purifying black ink battleship at hindi nagtagal ay nakarating sa isang conference hall. Hindi nagtagal at sunod-sunod na dumating ang 8th grade division commanders na nakatanggap ng balita. Marami sa kanila ang nagulat nang makakita ng hindi pamilyar na mukha at nagtaka kung bakit nandito itong 7th grade junior. Ipinapalagay lamang ng karamihan na si Yang Kai ay bahagi ng Great Evolution Northern at Southern Army. Pagkatapos ng lahat, ang Great Evolution Army ay binubuo ng mga taong nagmula sa iba't ibang Great Passes. Imposibleng makilala ng mga division commander ang bawat sundalo sa army. Gayunpaman, mayroon talagang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nakilala noon si Yang Kai at nakilala siya. Noong unang ipinakalat ng Blue Sky Pass ang paraan ng pagpino ng Purifying Black Ink Battleship, bawat Great Pass ay nakagawa ng 4 na Purifying Black Ink Battleship. Pagkatapos,
nagpadala ang Great Passes ng 8th Grade Master para dalhin ang Purifying Black Ink Battleship sa Blue Sky Pass para may install ni Yang Kai ang Universe Arrays at masil ang Purifying Light sa loob ng mga ito. Hindi na kailangang sabihin, ang 8th Grade Masters na nakilala noon ni Yang Kai ay ang mga pumunta sa Blue Sky Pass noon. Nang makitang nakatayo rito si Yang Kai, ang 8th Grade Masters na ito ay bahagyang nagulat, ngunit hindi nagtagal ay natuwa. Iyon ay dahil naalala nila na ang mga tropa mula sa Blue Sky Pass ay ipinadala sa Great Evolution Eastern at Western Army. Sa madaling salita, ang pagdating ni Yang Kai ay nagpapahiwatig na nagdala siya ng balita mula sa Eastern at Western Army. Matagal nang hinihintay ng Great Evolution Northern at Southern Army ang araw na ito. Kaya naman, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay napuno ng pag-asa ng palihim na kumalat ang balita sa kanilang mga sarili. Hindi rin nagtagal bago dumating ang lahat ng 8th Grade Division Commander. Diretso sa punto si Mi Jinglun. Si Yang Kai ay nagmula sa Great Evolution Eastern at Western Army. May report siya sa atin, kaya bigyan mo siya ng atensyon. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at yumoko bilang pagbati. Binabati ni Yang Kai ang mga senior. Inutusan ako ni Army Commander Siang Shan na ipaalam sa Great Evolution Northern at Southern Army na may mga pagbabago sa orihinal na mga plano sa labanan. Hindi niya alam kung ano ang orihinal na mga planong tinalakay ng mga nakatataas ng Great Evolution Army, ngunit tiyak na ito ay isang bagay sa linya ng pagtitipon ng lakas ng 4 na army para sa lakayin ang Great Evolution Pass. Gayunpaman, ang Great Evolution Eastern at Western Army ay tila nagkaroon ng mga bagong ideya pagkatapos ng kanilang pakikipagtagpo sa reinforcement ng Black Ink Clan sa kanilang paglalakbay. Ano ang nangyayari? Kudlit, bakit may mga pagbabago? Kung may mga pagbabago sa orihinal na plano, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagkagulo ang 8th Grade Masters. Hindi dahil sa hindi sapat ang lakas ng kanilang mga puso, sa halip ay ang mga mahahalagang bagay na militar ay may kinalaman sa pagbawi ng Great Evolution Pass at sa buhay ng libu-libong sundalo. Sa makatuwid, ang unilateral na anunsyo ng Great Evolution Eastern at Western Army tungkol sa mga pagbabago sa orihinal na mga plano ay nagulat sa kanila. Itinaas ni Mi Jinglun ang kanyang kamay upang pigilan ang ingay at sakalang kumalma ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Paglingon kay Yang Kai, nagtanong si Mi Jinglun. Nakaranas ba ng hindi inaasahang insidente ang Great Evolution Eastern at Western Army? Maikling tugon ni Yang Kai. Walang mga hindi inaasahang insidente, ngunit nakatagpo kami ng Black Ink Clan Reinforcement Army na patungo sa Wind and Cloud Pass ilang araw pagkatapos ng aming pag-alis. Bagamat ang kalaban ay may 300,000 kawal, ito ay isang madaling tagumpay para sa aming panig sa ilalim ng pamumuno ng Old Ancestor. Bahagyang tumango si Mi Jinglun. Ang isang puwersa ng 300,000 tropa ay maaaring mukhang marami, ngunit sila ay simpleng mga reinforcement na ipinadala ng Great Evolution Pass sa Wind at Cloud Pass. Malinaw na wala silang maraming territory lords sa kanila, kaya hindi mahirap talunin sila sa lakas ng Great Evolution Eastern at Western Army. Ano ang sinabi ni Senior Brother Siang? Mas lalo niyang sinisiyasat. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Sinabi ng Army Commander na ang Great Evolution Eastern at Western Army ay gagawa ng paraan para maakit ang atensyon ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass at gamitin ang pagkakataong ito para dumiretso sa teritoryo ng Black Ink Clan. Kapag ang balita ay umabot sa Great Evolution Pass, ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay tiyak na gagawa ng hakbang. Kung ipapadala nila ang kanilang army pabalik upang palakasin ang kanilang teritoryo, umaasa siya na haharangan sila ng Northern at Southern Army para hindi ma-atake ang Eastern at Western Army mula sa likuran. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang 8th Grade Masters na natahimik kanina ay nagpakita ng mga palatandaan ng muling pagkagulo. Bagamat ang mga utos na inihatid ni Yang Kai ay eksakto at tumpak, mayroon ding maraming nakakagulat na mga punto. Sumimangot si Mi Jinglun. Ang Great Evolution Eastern at Western Army na nagpaplanong kunin ang atensyon ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Paano nila makakamit iyon? Saglit na nag-isip si Yang Kai bago sumagot. Sa panahon ng marcha, ipinatawag ng Army Commander ang lahat ng artifact refiner na kasama ng Eastern at Western Army at ng alap ng napakaraming materyales upang pinuhin ang isang kakaibang uri ng papay.
Ang mga puppet na ito ay humanoid sa hugis at bagamat wala silang mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban, maaari nilang ilabas ang aura ng 5th grade Heaven Opening Realm Master at mas mataas kapag na-activate na sila. Ito ay dapat na sapat na upang malito ang mga ito para sa mga totoong tao mula sa malayo pagkatapos nabihisan sila ng kaunti gamit ang ekstrang damit na nakolekta sa ibang pagkakataon. Mga puppets. Bahagyang natigilan si Mi Jinglun. Ang pagkolekta ng mga materyales para sa pagdadalisay at ekstrang damit habang nasa marcha ay nagpapahiwatig na ang Great Evolution Eastern at Western Army ay nakagawa ng plano sa mabilisang. Ito ay hindi isang bagay na pinaghandaan. Kung hindi, hindi nila iniwan ang Northern at Southern Army sa dilim. Bukod pa rito, dapat na alam ni Xiang Shan na ang army ay dapat na sumulong ng may matinding pag-iingat. Ang padalos-dalos na pagbabago sa orihinal na mga plano ay nangangahulugan lamang na mayroon siyang mas magandang plano sa lugar. Bagamat ipinapaliwanag lamang ni Yang Kai kung ano ang ginawa ng Great Evolution Eastern at Western Army sa kanilang marcha at hindi nagbigay ng sarili niyang mga haka-haka, ang marinig lamang ang mga salitang puppet at damit ay sapat na upang gawin ang karamihan sa mga tao na maging ganoon din. Conclusion. Malinaw na gustong gamitin ng Great Evolution Eastern at Western Army ang mga pinong puppet na ito para iguhit ang mga mata ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Ilan sa mga puppet na ito ang napino mo? Muling tumama sa ulo ang tanong ni Mi Jinglun. Ang isang maliit na bilang ng mga puppet ay hindi makakamit ang anumang epekto. Maaakit lamang nila ang atensyon ng Black Ink Clan kung pinipino nila ang isang kamangha-manghang bilang ng mga ito. Ako mismo ang nagpino ng higit sa 140 puppet, at mayroong 1,000 o higit pang artifact refiner na sumama sa Eastern at Western Army. Isinasaalang-alang na ang mga natamo ng bawat tao sa daw ng artifact refining ay magkakaiba at ang bilang ng mga puppet na maaari nilang pinuhin ay iba rin. Ang junior na ito ay konserbatibong tinatansya na humigit kumulang 50,000 puppet ang napino. Ang bilang ay maaaring mas mataas pa kaysa doon. Marshall Peak, Kabanata 5,200. Mi Jinglun. 50,000. Agad namang sumimangot ang isa sa mga 8th grade division commander bilang tugon. Hindi maliit na bilang iyon. Kung ang bawat isang pape ay maaaring magpakita ng aura ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master o mas mataas, kung gayon ang kanilang lakas ay talagang magiging napakahusay kung sila ay magkakasama sa isang lugar. Ito ay lamang na ang mga mapagkukunan na kinakailangan upang pinuhin ang napakaraming puppet ay magiging pantay na nakakagulat. Bukod dito, tiyak na kakailanganin nilang maghanda ng malaking halaga ng mga mapagkukunan ng enerhiya sa loob ng mga puppet upang ma-activate ang napakaraming sabay-sabay. Xiang Shan, magastos ka. Kudlit. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi lamang ang mga tao na lihim na nakakaramdam ng pagkabalisa. Hindi gaanong oras ang lumipas mula nang magsimulang maghanap ng human race sa Black Ink Battlefield, ngunit nagsisimula na silang magmayabang sa mga mapagkukunan. Ito ay isang bagay kung ang 50,000 puppet na ito ay maaaring gumanap ng isang mapagpasyang papel sa labanan, ngunit ito ay magiging isang kabuuang pag-aaksaya kung hindi nila mailalabas ang anumang tunay na potensyal. Isang 8th grade Heaven Opening Realm Division Commander ang nagtanong. Kung ang mga puppet ay maaaring magpakita ng aura ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master at mas mataas, paano ang kanilang tunay na lakas? Kung ang mga puppet na ito ay maaari ding gumamit ng lakas ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master at higit pa, kung gayon ang 50,000 puppet lamang ay sapat na upang turuan ang Black Ink Clan ng isang malupit na aral. Matapat na sumagot si Yang Kai. Iyan ang kakaiba sa mga puppet na ito. Kahit na ang aura na maaari nilang ibigay ay hindi mahina, hindi sila masyadong kapaki-pakinabang sa katotohanan. Bukod dito, ang kanilang mga kapintasan ay napakalinaw dahil sila ay pinino sa pagmamadali. Bagamat walang panganib na mapansin ang mga bahid na ito mula sa malayo, makikita ng Black Ink Clan ang katotohanan sa isang sulyap kapag malapit na sila. Tumahimik ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Tila hindi nila mailalagay ang kanilang pag-asa sa mga papay. Maaari lamang silang ipadala bilang pain para sa Eastern at Western Army sa karamihan. Ngunit, ano ang silbi ng gayong pain para kay Xiang Shan upang pinuhin ang napakaraming mga papay na ito nang walang pagsasaalang-alang sa gastos?
Habang pinag-iisipan ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang mga tanong na ito, pinaypayan ni Mi Jinglun ang sarili gamit ang feather fan sa kanyang kamay. May nag-iisip na tingin sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap na may kakaibang liwanag. Iyon ang mga senyales na nagpapahiwatig na siya ay nag-iisip ng buong lakas. Pinino ng East-West Army ang mga puppet na ito sa marcha, na nangangahulugang isa itong di madaling desisyon. Kung hindi, ang mga puppet na ito ay naihanda ng maaga bago pa man bumuo ng isang malaking army ang Wind at Cloud Pass. Ano ang maaaring humantong sa East-West Army na gumawa ng gayong pagpili? Imposibleng mangyari ang gayong pagbabago ng walang dahilan sa mundong ito, lalo na kapag nauugnay ito sa isang bagay na kasing halaga ng pagbawi ng Great Evolution Pass. Si Xiang Shan ay mas nakakaalam kaysa maging napaka-irresponsible. Higit pa rito, mayroong isang old ancestor na nangangasiwa sa East-West Army. Kung nabigo si Xiang Shan na kumbansihin ang old ancestor, imposibleng gumawa ng mga pagbabago sa orihinal na mga plano. Biglang inangat ni Mi Jinglun ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai. Nag-utos ba siya ng pagpipino ng mga puppet bago o pagkatapos nilang makaharap ang mga reinforcement mula sa Black Ink Clan? Pagkatapos, sagot ni Yang Kai. Pagkatapos na talunin ang mga reinforcement mula sa Black Ink Clan, nagsimulang magtipon si Army Commander Xiang Shan ng mga materyales para pinuhin ang mga puppet. Sa layuning ito, ang army ay tumagal pa ng ilang araw upang magpahinga at makabawi bago magpatuloy. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi nakaimik nang marinig nila iyon. Ang East-West Army ay tumagal pa ng ilang araw upang makabawi at muling ayusin. Kudlit, kailangang sabihin na ang North-South Army ay umalis mula sa Asher Void Pass ng buong pagmamadali, dahil sa takot na mawalan ng pagkakataong mag-atake habang ang elemento ng sorpresa ay nasa kanilang panig. Sa paghahambing, ang mga aksyon ng East-West Army ay hindi maisip. Ang mga reinforcement ng Black Ink Clan ay binubuo lamang ng 300,000 tropa, kaya sa isang old ancestor at 68th grade masters, ang East-West Army ay maaaring napuksa ang kalaban ng walang labis na pagsisikap. Bakit kailangan nilang magpahinga at mag-ayos muli? Biglang tumango si Mi Jinglun. Kaya ganyan yan. Isa sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters na medyo malapit kay Mi Jinglun ay nagtanong. Brother Mi, ano ang napagtanto mo? Ang pakikinig kay Yang Kai na nag-uusap tungkol sa pag-uugali ng East-West Army sa marcha ay naging sanhi ng pagkamot ng ulo nitong mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa dahilan kung bakit gumawa ng mga pagbabago si Xiang Shan sa orihinal na mga plano. Gayunpaman, sinabi ngayon ni Mi Jinglun na naiintindihan niya ang lahat. Ang pag-iwan sa mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito, kahit si Yang Kai na nagmula sa East-West Army ay hindi maintindihan kung ano ang pinaplano ni Xiang Shan, alam lang niya na ang mga puppet ay dapat gumanap ng isang espesyal na papel sa grand scheme ng mga bagay. Bahagyang ngumiti si Mi Jinglun. Pinaplano ni Brother Xiang na akitin ang tigre palabas ng bundok. Anong ibig mong sabihin? Ang isa sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay mapagpakumbaba na nagtanong. Hindi agad nagpaliwanag si Mi Jinglun. Sa kabaligtaran, sinulyapan niya si Yang Kai at nagtanong. Kung tama ang hula ko, sinasadya ba ng East-West Army na tumakas ang isa sa mga territory lords nang lipulin nila ang 300,000 Black Ink Clan Army? Umiling si Yang Kai. Hindi alam ng junior na ito. Nang magsimula ang digmaan, kapwa sila ng Dawn Squad ay nakatutok sa pagpatay sa kanilang mga kaaway. Walang oras para sa kanila na bigyang pansin ang ibang mga bagay. Kung gayon, ilang territory lord ang napatay ng East-West Army sa labanang iyon? Sagot niya, 11. Nakita ng disipulong ito ang aura ng 11 territory lord na naglalaho sa labanan. Eksakto. Sa pangkalahatan, isang territory lord ang mamumuno sa pagitan ng 20,000 at 30,000 tropa sa labanan. Para sa isang army na 300,000, dapat ay mayroong 10 hanggang 12 territory lords sa kabuuan. Dahil 11 territory lords lang ang nasawi, dapat isa sa kanila ang nakatakas. Napakunot ang noo ni Yang Kai sa pagkalito. May isang old ancestor na nangangasiwa sa partikular na labanang iyon, kaya kahit na tumakas ang isa sa mga territory lords, hindi niya mabibigo na mapansin itong tumakas. Sa ganoong paraan, ito ay tulad ng sinabi ni Mi Jinglun.
Malamang na sinadya ng Old Ancestor na makatakas ang Territory Lord. Sa pag-iisip ngayon, ang East-West Army ay nag-set up ng isang ambush sa pagmamadali, at bago ang buong Black Ink Clan Army ay pumasok sa ambush zone, sila ay nalantad, kaya ang labanan ay nagsimula ng mabilis. Totoo na ang ilan sa Black Ink Clan ay nakatakas sa pagkubkob at nakaligtas bilang resulta. Bilang karagdagan, ang isang malaking barko sa ilalim ng isa sa mga Territory Lords ay tila naiwan. Noong panahong iyon, inakala ni Yang Kai na ang Territory Lord sa barkong iyon ay napatay, ngunit ngayon ay tila may mataas na posibilidad na ang kalaban ang tumakas sa halip. Gayunpaman, ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na ang mga aura ng 11 Territory Lords ay nawala sa panahon ng labanan. Nagpatuloy si Mi Jinglun. Ang Asher Void Pass at Wind at Cloud Pass ay parehong sumailalim sa malalaking pagbabago, na may pangalawang Old Ancestor na lumabas pa sa labas ng Wind at Cloud Pass. Ang ganitong balita ay hindi mananatiling lihim ng matagal, at tiyak nakakalat sa buong Black Ink battlefield ng napakabilis. Kung malalaman ng Royal Lord sa Great Evolution Pass ang tungkol sa insidenteng ito, walang alinlangan na magiging mapagbantay siya at mag-iisip kung sinusubukan ng human race na bawiin ang Great Evolution Pass. Gayunpaman, ang gayong mga kaisipan ay walang iba kundi mga haka-haka na walang ebidensya. Walang paraan upang patunayan ang kanyang mga hinala hanggang ang mga tao ay aktwal na naglunsad ng isang pag-atake. Gayunman, sadyang pinahintulutan ng East-West Army ang isang Territory Lord na makatakas. Kung ang Territory Lord na ito ay bumalik sa Great Evolution Pass at iniulat ang kanyang karanasan sa mga nakatataas, kung gayon ang Royal Lord ay hindi bababa sa 80% na tiyak na tama ang kanyang mga haka-haka. Ang ating North-South Army ay paulit-ulit na natuklasan ng Black Ink Clan dahil alam na nila ang ating presensya. Sa makatuwid, hindi lihim sa Black Ink Clan na sinusubukan ng human race na mabawi ang Great Evolution Pass. Tahimik na nakinig ang 8th Grade Masters. Gayon din, nakikinig din si Yang Kai. Pakiramdam niya ay natanggap niya ang mga sagot sa iba't ibang katanungan sa kanyang puso salamat sa paliwanag ni Mi Jinglun. Kung tama ang hula ko, hindi lang hinahanap ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ang lokasyon ng North-South Army, ngunit sinusubukan din niyang malaman kung nasaan ang East-West Army. Ang lugar sa paligid ng Great Evolution Pass ay malamang na puno ng mga scout ng Black Ink Clan. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, tiyak na ipapakalat ng Black Ink Clan ang kanilang mga tropa ng maaga sa garrison ng Great Evolution Pass upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Pagkasabi nito, kumislap ng husto ang mga mata ni Mi Jinglun. Sa sandaling ito, ang mga panlaban na nakadeploy sa paligid ng Great Evolution Pass ay halos hindi magagapi. Hindi pa banggitin, ang Royal Lord ay tiyak na pupunta sa Great Evolution Pass ng personal upang harapin ang ating 9th grade Old Ancestor. Kung ganoon, hindi ba ibig sabihin na wala na tayo ng pagkakataong lumaban? Paano makukuhang muli ang Great Evolution Pass? Sumimangot ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Dahan-daang humiling si Mi Jinglun. Sinadya ng East-West Army na alertuhan ang kaaway sa kanilang presensya. Sa kasong iyon, makatuwiran na wala silang intensyon na salakayin ang Great Evolution Pass. Iyon din ang dahilan kung bakit gumawa sila ng mga pagbabago sa kanilang orihinal na mga plano. Ang mga puppet na ito ay sapat na upang maakit ang atensyon ng Black Ink Clan sa mahabang panahon. Gamit ang pagkakataong ito, ang East-West Army ay makakadiretso na sa teritoryo ng Black Ink Clan. Ngayon na ang mga tropa ng Black Ink Clan ay nagtipon na sa Great Evolution Pass, ang mga depensa ng teritoryo ng Black Ink Clan ay dapat na medyo manipis, at kung walang presensya ng isang Royal Lord na kumikilos bilang isang pagpigil, ang Old Ancestor ay magagawang kumilos ng walang pagpipigil. Kung sumiklab ang labanan at maabot ng balita ang Great Evolution Pass, hindi na mananatiling kalmado ang Black Ink Clan kapag napagtanto nilang nalinlang sila at tiyak na ay deploy ang kanilang mga tropa na nakatalaga sa Great Evolution Pass para palakasin ang kanilang mga linya. Sa oras na iyon, makakayanan ng North-South Army ang isang matinding suntok sa Black Ink Clan kung makakahanap sila ng tamang pagkakataon. Ang pakikipaglaban sa kawalan ay magbabawas ng marami sa mga panganib na dulot ng pag-atake sa Great Pass. Tila may napagtanto bigla, nagliwanag ang mga mata ni Mi Jinglun. Hinampos niya ang kanyang pamaypay na nakasara sa kanyang palad at napabulalas. Nakakamangha.
Si Brother Siang ay isang henyo, talagang kahanga-hanga. Hindi ako makapaniwala na nakita niya iyon sa hinaharap. Brother Me, ang paliwanag mo ay napakalabo na para kaming mga tangakong ikukumpara. Hindi napigilan ng isa sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters na magreklamo. Maraming tao ang tumawa bilang tugon. Kahit si Mi Jinglun ay bahagyang ngumiti. Sa ibang paraan, kung susundin natin ang orihinal na mga plano, ang North-South Army at ang East-West Army ay dapat na maglunsad ng isang mabilis, mapagpasyang welga. Dapat ay nagsanib puwersa tayo halos 1 buwan at kalahati na ang nakalipas, pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake sa Great Evolution Pass. Ang ating kasalukuyang Great Evolution Army ay makapangyarihan, at ang Royal Lord ay wala sa Great Evolution Pass noon. Ang tanging mga tropa na nakatalaga doon ay ilang territory lords at kani-kanilang army, kaya hindi magiging mahirap na mabawi ang Great Evolution Pass. Tumanggo ang lahat bilang pag-unawa. Ang pagbawi ng Great Evolution Pass na may mabilis at biglaang strike ay ang orihinal na plano na binuo ng mga nakatataas. Walang nuance sa plano, isang diin lamang sa bilis. Sa madaling salita, binalak nilang sakupin ang Great Evolution Pass bago pa magkaroon ng oras ang Black Ink Clan na mag-react. Pagkatapos mabawi ang Great Evolution Pass, tiyak na kailangan nating umasa sa lakas nito para depensahan ang hindi maiiwasang pag-atake ng Black Ink Clan Army. Bagamat makapangyarihan ang Great Evolution Army at binubuo ng mas maraming tropa kaysa sa ibang Great Pass, hindi na tayo magkakaroon ng maraming oras para ihanda ang ating mga sarili kapag kinuha na natin ang Great Evolution Pass. Kaya naman, hindi namin magagawa ang halos lahat ng kapangyarihan ng Great Evolution Pass kapag dumating ang Black Ink Clan Army at nakasalubong lang sila ng direkta. Ang Black Ink Clan Army ay magkakaroon ng walang katapusang reinforcements na tutulong sa kanila, habang kami ay kakaunti sa bilang at ang aming mga reinforcements ay manggagaling sa malayo, kung sila ay dumating man. Kung walang anumang pundasyong maaasahan, tiyak na magdaranas tayo ng malaking casualty. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang Great Evolution Pass ay muling kukunin ng Black Ink Clan. Gayunpaman, wala tayong magagawa para pigilan sila. Ngunit, mag-iiba ang mga bagay kung kikilos tayo ayon sa mga plano ni Brother Siang. Nasa sabik na paliwanag ni Mi Jinglun. Ang East-West Army ay susugod sa teritoryo ng Black Ink Clan at babawasan ang lakas ng Black Ink Clan hanggat maaari. Kasabay nito, mapipigilan ng North-South Army ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Hindi naman big deal kung hindi sila lalabas, pero kung gagawin nila, gagawa tayo ng paraan para tambangan sila at pahinin ang kanilang lakas. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, ang Black Ink Clan ay kalaunan ay matatalo at mauubusan ng mga tropa. Sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng sapat na oras upang palakasin ang ating lakas pagkatapos masakop ang Great Evolution Pass. Kapag nabawi na natin ang matatag na posisyon sa Great Evolution Pass, bakit kailangan nating katakutan ang walang kwentang Black Ink Clan? Bumungad sa kanila ang realisasyon matapos marinig ang kanyang paliwanag. Sila ay orihinal na nadama hindi masaya sa East-West Army para sa paggawa ng hindi autorisadong mga pagbabago sa orihinal na plano. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, ang bagong plano ay talagang mas mahusay kaysa sa orihinal. Sa madaling salita, ang plano ni Siang Shan ay huwag pansinin ang Great Evolution Pass sa ngayon. Magkagayunman, ang kanilang layunin ay mabawi pa rin ang Great Evolution Pass. Sa pangmatagalan, ang planong ito ay nagkaroon ng mas mataas na pagkakataong magtagumpay, kaya naman ganap itong inendorso ni Mi Jinglun. Dahil mas maganda ang plano nila kaysa dati, napag-isip-isip na makikipagtulungan ang North-South Army. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, biglang nagtanong si Mi Jinglun. Yang Kai, gaano katagal bago ka naglakbay dito mula sa East-West Army? Mga 20 araw o higit pa. Sagot ni Yang Kai. Marshal Pick, Kabanata 5201. Ang Human Race Army ay dumarating. Gaano kalayo ang East-West Army mula sa Great Evolution Pass noong umalis ka? Higit sa 1 buwang paglalakbay, ngunit wala pang 2 buwan. Gumamit si Yang Kai ng mahigit 20 araw para tapusin ang isang paglalakbay na aabutin ng isang ordinaryong tao ng halos 2 buwan upang makumplito. Kahit na hiniram niya ang kapangyarihan ng Universe Array sa Purifying Black Ink Battleship, iyon ay isang kamangha-manghang bilis.
Gayunpaman, kung isasaalang-alang na siya ay isang master ng Dao of Space, ang resultang ito ay nasa loob ng katanggap-tanggap na saklaw. Mabilis na gumawa ng ilang kalkulasyon si Mi Jinglun bago sinabi ng malakas. Sa madaling salita, kung diretsyong naniningil ang East-West Army para sa Great Evolution Pass, sa kasalukuyan ay wala pa silang 20 araw mula sa pakikipag-ugnayan. Ngunit, naniniwala ako na ang East-West Army ay nagbago na ng direksyon. Nagpaplano silang salakayin ang domain ng Black Ink Clan pagkatapos ng lahat. Halos oras na dapat. Sa humigit kumulang kalahating buwan, ang East-West Army ay maglulunsad ng pag-atake sa teritoryo ng Black Ink Clan. Sa oras na iyon, malalantad ang kanilang kinaroroonan. Ngunit, bago iyon, ilalabas nila ang libu-libong puppet bilang pain para makagambala sa Black Ink Clan na nakagarrison sa Great Evolution Pass. Kapag nalaman na ang East-West Army ay lumitaw sa teritoryo ng Black Ink Clan, ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay tiyak na kikilos. Tila kinakausap ni Mi Jinglun ang kanyang sarili, ngunit tila ipinapaliwanag din niya ang sitwasyon sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa paligid niya. Ang kailangang gawin ngayon ng North-South Army ay humanap ng angkop na posisyon upang maitakda. Isang pananambang. Kapag nagpakita ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass, sasalubungin namin sila ng isang masakit na pag-atake. Sa isang hampas ng kanyang fan, nagdesisyon siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Kai. Mayroon ka bang ibang utos bukod sa paghahatid ng mensaheng ito? Umiling si Yang Kai. Hiniling lang sa akin ng Army Commander na ipaalam sa North-South Army ang pagbabago sa mga plano. Wala siyang ibang utos sa akin. Mabuti. Kung ganoon, mangyaring makipagtulungan sa North-South Army sa ngayon. Oo, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Dala mo ba ang communication device? Tumanggaw si Yang Kai at naglabas ng communication bead. Ibinigay ito sa akin ng Army Commander bago ako umalis. Tumanggaw si Mi Jinglun. Hindi na kailangang problemayan ang iba kapag sapat na ang mag-isa para sa isang gawain. Dahil sanay ka sa Dao of Space, gusto kong humingi sa iyo ng pabor. Ibigay mo sa akin ang iyong mga utos, Senior. Pumunta sa Great Evolution Pass at gamitin ang communication device na ito para hanapin si Army Commander Ouyang Lai at ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon dito. Matagal na niyang sinusubaybayan ang mga paggalaw sa paligid ng Great Evolution Pass. Tanungin siya kung ang Royal Lord ay dumating na sa Great Evolution Pass at kung ang Black Ink Clan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbuo ng kanilang mga depensa. Pagkatapos makuha ang mga sagot, ihatid ang impormasyon pabalik dito sa lalong madaling panahon. Gayun din, hilingin sa kanya na manatili sa lugar upang subaybayan ang mga paggalaw ng Black Ink Clan. Kung umalis ang Royal Lord sa Great Evolution Pass, dapat niyang ipaalam sa amin sa lalong madaling panahon. Naiintindihan. Magpatuloy ng may pag-iingat. Ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay nagpadala ng marami sa kanilang mga tropa bilang mga scout upang subukang hanapin ang North-South Army. Gawin mo ang iyong makakaya para hindi matuklasan. Muling tumanggo si Yang Kai. Pumunta ka. Si Mi Jinglun ay sinenyasan si Yang Kai na umalis. Umalis si Yang Kai dala ang kanyang mga utos. Pagkaalis ni Yang Kai, hinarap ni Mi Jinglun ang mga division commander. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maghanap ng angkop na posisyon. Ang posisyon na ito ay hindi masyadong malayo sa Great Evolution Pass. Kung tayo ay masyadong malayo, wala tayong sapat na oras para pigilan ang Black Ink Clan kapag naipadala na nila ang kanilang mga tropa. Pero, hindi rin naman kami masyadong close. Kung tayo ay masyadong malapit, tayo ay may panganib na matuklasan nila. Ang aming pinakamahusay na pagpipilian ay isang lugar na matatagpuan humigit kumulang 3 hanggang 5 araw na paglalakbay ang layo. Mayroon ka bang magandang mungkahi? Sumagot ang isa sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi kami pamilyar sa topography malapit sa Great Evolution Pass. Upang makapili ng angkop na lokasyon, kakailanganin nating magsiyasat ng mabuti. Higit pa rito, hindi madaling itago ang aming fleet. Bakit hindi natin itago ng ating mga tropa ang lahat ng mga barkong pandigma? Iyon ay magpapadali para sa atin na manatiling nakatago. At saka, hindi pa huli na ipatawag sila kapag nagsimula na ang labanan. Bahagyang tumanggo si Mi Jinglun. Tama. Gayunpaman,
Ang Purifying Black Ink Battleship ay kailangang manatili, baka si Brother Ouyang ay walang paraan para makipag-ugnayan sa amin. Kasunod ng maikling talakayan, maraming utos ang ipinadala sa buong fleet at hindi nagtagal at halos lahat ng warship ay naalis, at ang Purifying Black Ink Battleship na lang ang naiwan. Kung wala ang mga hadlang ng mga warship, mas madali at mas epektibo para sa mga sundalo ng North-South Army na umasa sa kanilang iba't ibang secret techniques at artifacts upang itago ang kanilang presensya. Pagkatapos, maraming mga squad ang kasunod na ipinadala upang maghanap ng angkop na lokasyon ng tambangan. Sa kabilang banda, iniwan ni Yang Kai ang Purifying Black Ink Battleship at bumilis patungo sa Great Evolution Pass. Kung kaya niyang manipulahin ang Space Principles, ang paglalakbay na ito ay hindi siya kukuha ng maraming oras upang makumplito. Gayunpaman, hiniling ni Mi Jinglun sa kanya na manatiling nakatago hanggat maaari. Ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass ay nagpadala ng maraming tropa upang hanapin ang lokasyon ng North-South Army, kaya kung maglakbay siya sa pamamagitan ng instantaneous movement at aksidenteng lumitaw na masyadong malapit sa mga scouting party ng Black Ink Clan, tiyak na malantad siya. Sa makatuwid, si Yang Kai ay maaari lamang maglakbay ng napakabilis gamit ang normal na paraan. Bago siya umalis, nagtanong siya tungkol sa direksyon at lokasyon ng Great Evolution Pass, nalaman na nasa 10 araw na lang siya. Kaya naman, walang pagmamadali sa oras. 5 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ang tumakbo sa kawalan patungo sa Great Evolution Pass mula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass. Ang 5 8th Grade Masters na ito ay ang mga umalis sa East-West Army dati. Bawat isa sa kanila ay may dalang space ring na puno ng mga puppet. Pagkatapos ng pag-alis ni Yang Kai, ang East-West Army ay kumilos ayon sa hula ni Mi Jinglun. Magkagayunman, ang 5 8th Grade Heaven Opening Realm Master na ito ay iba ang ikinilos at sa halip ay nagmadali sila patungo sa Great Evolution Pass. Kalahating buwan na lang ang layo nila mula sa Great Evolution Pass sa ngayon, at hanggang kamakailan lang, wala pa silang na-encounter na Black Ink Clansman. Ngunit, palagi silang nakatagpo ng iba't ibang Black Ink Clansmen nitong mga nakaraang araw. Karamihan sa mga Black Ink Clan team na ito ay pinamunuan ng nag-iisang feudal lord, kaya natural na hindi sila kalaban para sa 5 division commander. Hindi na kailangang sabihin, pinatay ng 8th Grade Masters ang lahat ng Black Ink Clansmen na kanilang nadatnan ng walang awa. Gayunpaman, ang kanilang madalas na pagkikita sa Black Ink Clan ay nagpapahiwatig na ang kanilang presensya ay napansin. Biglang huminto ang nangungunang 8th Grade Heaven Opening Realm Master at nagpadala ng Divine Sense Transmission. Tama na, magsimula na tayo. Tumanggaw naman ang 4 bilang pagsang-ayon. Naglabas sila ng Space Ring, at sa pagdagsa ng kanilang Divine Senses, nagsimulang lumitaw ang malalaking batch ng mga puppet. Bawat isa sa mga puppet na ito ay nagliliwanag ng aura ng 5th Grade Heaven Opening Realm Master o mas mataas, hanggang sa 7th grade. Ang isang puppet lamang ay maaaring hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit sila ay naging isang malakas na puwersa ng napakarami sa kanila ay natipon sa isang lugar. Sa pagdami ng mga puppet, lalong naging kahanga-hanga ang aura na kanilang inilabas. Hindi nagtagal, ang buong kawalan ay nasira ng kanilang presensya. May kabuuang 70,000 puppet ang mabilis na ipinatawag ng 5 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Ang mga puppet na ito ay maayos na nakadamit, at ang kanilang mga mapagkukunan ng enerhiya ay na-install at na-charge ng maaga. Ang Divine Senses ng 5 8th Grade Masters ay muling sumulong upang ihatid ang isang napakasimpleng tagubilin sa puppet army na natipon sa harap nila. Sa susunod na sandali, ang Puppet Army ay tahimik na sumakay ng direkta sa direksyon ng Great Evolution Pass. Ang pagbibigay ng utos sa humigit kumulang 70,000 puppet ng sabay-sabay ay nangangahulugan na ang bawat 8th Grade Heaven Opening Realm Master ay may pananagutan para sa higit sa 10,000 puppet. Kahit malalim at malalim ang kanilang mga sinasaka, hindi nila mapigilan ang kanilang mga kutis na mamatla. Iyon din ang dahilan kung bakit magkasamang ipinadala ang 5 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Kung ang kanilang bilang ay nabawasan sa anumang paraan, hindi nila makokontrol ang napakaraming mga puppet na ito ng sabay-sabay. Matapos palayain ang Puppet Army na may 10,000, ang gawain ng 5 8th Grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay maituturing na natapos. Pinagmasdan nila ang Puppet Army na inaanod palayo sa malayo,
at pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, tumalikod sila at tumakbo patungo sa kailaliman ng kawalan. Kinailangan para sa kanila na sumali sa iba pang army dahil ang kanilang lakas sa huli ay kakailanganing mag-ambag sa panahon ng pag-atake sa teritoryo ng Black Ink Clan. Nagmarcha pasulong ang Puppet Army. Wala pang isang oras, hindi nagtagal ay nakita ng isang Black Ink Clan search party ang aura ng army na ito mula sa malayo. Walang tumulong dito. Ang aura na nagmumula sa Puppet Army ay napakatindi, parang maliwanag na buwan sa kalagitnaan ng gabi. Mahirap para sa Black Ink Clansmen sa paligid na hindi mapansin ang kanilang presensya. Ang scouting party na ito ay pinamunuan ng isang feudal lord, na nakatanggap ng mga utos na imbestigahan ang mga posibleng lokasyon ng Human Race Army. Sa nakalipas na ilang araw, ang kanyang paghahanap ay walang bunga. Kaya naman, hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong kalaking pagtuklas ngayon. Noong una ay gusto niyang mag-imbestiga ng mas mabuti, ngunit natakot siya sa napakalaking aura at hindi ng ahas na lumapit ng malapitan. Kahit na maramdaman lang sila sa malayo ay namutla na ang mukha niya. Sa isang sulyap, masasabi niyang may ilang 10,000 sa Human Race Army na nagmamarcha patungo sa Great Evolution Pass nang walang anumang intensyon na itago ang kanilang mga sarili. Kaya naman, hindi siya nang ahas na mag-antala at nagmamadaling inihatid ang balita sa likuran. Kasabay nito, siya ay patuloy na umatras sa malayo habang sinusubaybayan ang mga galaw ng mga tao mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay naihatid na ang impormasyon sa Great Evolution Pass salamat sa pagsisikap ng ilang Black Ink Clan squad. Sa loob ng maluwag na Grand Hall, isang grupo ng mga Territory Lord ang ikinulong sa isang mainit na talakayan. Samantala, ang dambuhalang Royal Lord na may pares ng itim na pakpak sa kanyang likod ay nakaupo lang roon na nakapatong ang ulo sa kanyang kamay at nakapikit ang kanyang mga mata. Mukha siyang hindi gumagalaw simula noong dumating siya. Biglang sumugod ang isang feudal lord sa Grand Hall at may ibinulong kay Hongdi bago siya mabilis na umalis muli. Natahimik ang Territory Lords at lumingon kay Hongdi. Humakbang si Hongdi at yumoko ng malalim. Royal Lord, natuklasan namin ang mga galaw ng Human Race Army. Bahagyang binuksan ng Royal Lord ang kanyang mga mata. Magsalita ka. Nakatanggap ako ng isang ulat ngayon, na nagsasabi na ang Human Race Army ay nakita sa direksyon ng Wind at Cloud Pass ilang araw na ang nakakaraan. Ang bilang ng mga kaaway ay tinatayang nasa pagitan ng 60,000 at 70,000. Bukod dito, direkta silang nagmamarcha patungo sa Great Evolution Pass. Ang isang feudal lord ay sinusubaybayan ang kanilang mga galaw mula sa malayo, ngunit wala siyang nakitang mga palatandaan na nagpapahiwatig na sila ay nagplano na baguhin ang kanilang landas. Kabastusan. Naniniwala ba ang human race na maaari nilang makuha muli ang Great Pass na ito na may maliit na puwersa na 60,000 hanggang 70,000? Malinaw na hindi nila alam ang kanilang lugar. Kagagaling lang yan sa Wind and Cloud Pass. Paano ang Asher Void Pass? Maaaring may isa pang army na hindi bababa sa mga numerong ito na nagmumula sa kabilang direksyon. Kung sila ay magsasama-sama, ang kanilang bilang ay aabot sa mahigit 100,000. E ano kung meron silang 100,000? Gamit ang Great Evolution Pass na kumikilos bilang isang kalasag at halos 1,000,000 ng mga sundalo ng ating Black Ink Clan, kalimutan ang 100,000 lamang, hindi sila magtatagumpay kahit na doblehin nila ang mga bilang na iyon. Tama iyan. Isa lang kung hindi nila tayo inatake, pero dahil naglakas loob silang pumunta, sisiguraduhin nating hindi na sila babalik. Royal Lord, mangyaring payagan kaming makatagpo ang mga tao sa labanan. Ang mga Territory Lords ay sumigaw ng maingay. Dahil sinakop nila ang geographical na kalamangan at ang kanilang lakas militar ay higit na lumampas sa lakas ng tao, natural na mayroon silang mga kwalifikasyon upang balewalain ang paparating na banta. Gayunpaman, hanggat walang sinabi ang Royal Lord, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos kahit gaano pa kalakas ang ingay nila. Nanatiling tahimik ng ilang sandali ang Royal Lord bago tuluyang ibinuka ang kanyang bibig para magtanong. Nalaman mo ba ang lokasyon ng 9th Grade Master? Sumagot si Hongdi. Walang binanggit ang feudal lord tungkol sa bagay na ito. Ngunit, ang 9th Grade Master ay tiyak na magmumula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass. Tahimik na tumugon ang Royal Lord at bahagyang idinagdag. Ihanda ang inyong sarili. Mukhang aatake na ang human race.
Oo, malakas na sumagot ang mga territory lords at itinaas ang kanilang mga manggas sa pag-asa. Ang balita mula sa frontline ay patuloy na dumating sa Great Evolution Pass. Wala pang 8 araw na paglalakbay ang Human Race Army mula sa Great Evolution Pass. Higit pa rito, hindi sila nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto, pagbagal, o pagbabago ng direksyon. Wala pang 5 araw na paglalakbay ang Human Race Army mula sa Great Evolution Pass. Wala pang 3 araw na paglalakbay ang Human Race Army mula sa Great Evolution Pass. 1 araw na lang ang layo ng Human Race Army mula sa Great Evolution Pass. Sa isang lugar sa labas ng Great Evolution Pass, si Ouyang Lai at ang kanyang disciple ay lihim na nagtago sa isa sa mga nakakalat na asteroid. Ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay mas malapit sa Great Evolution Pass kumpara sa dati nilang pinagtataguan. Masasabi pa nga na sobrang close sila kaya nagiging reckless sila.